Hello mga ka-highway heroes! Ako nga pala si Jonald. Nandito tayo ngayon para talakayin ng refresher course. Ano nga ba ang refresher course? Ang refresher course para sa mga driver at helper ay naglalayon upang refresh at palawakin ang inyong kaalaman sa pagmamaneho, kaligtasan sa kalsada, pagme-maintenance ng sasakyan, tamang paikitungo sa mga kumpanya, mga kliyente at mga kasabayan natin sa kalsada. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang inyong kasanayan at siguraduhin laging handa sa anuman tungkulin nyo bilang isang truck driver. Tara, simulan na natin! Mayroong tatlong parte ang ating refresher course. Nakapaloob sa part 1 ang sign and markings, pagiging professional at defensive driving. Sa part 2 naman, nakapaloob dito ang actual driving, driving conditions, accident procedures. At ang panguli, ang part 3. Nakapaloob dito ang handling cargo, weight distribution, at employer o employee relations. Tara, simulan na natin sa part 1. Una natin pag-aaralan ay ang kahalagahan ng simbolo at marka. Ang simbolo at marka ay mahalaga para sa kaligtasan at lahat at ang kayusan ng trapiko. Ito rin ang pangunahing paraan ng komunikasyon sa kalsada at nagsisilbing babala. Ito ang mga halimbawa ng simbolo at marka. Ang una ay warning. Ang warning traffic sign ay ang mga senyas na nagbibigay babala sa mga motorista tungkol sa mga panganib sa daan. Ito ay mahalaga para sa kaligtasan ng lahat. Ang pangalawa naman ay ang informative traffic sign. Ay mahalaga dahil sila ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa mga motorista, nagbabawas ng kalituhan at nagpapalakas ng seguridad sa kalsada. At ang panghuli, ang regulatory. Ang regulatory ay nagpapakita ng mga patakaran o regulasyon sa kalsada tulad ng mga pagbabawal sa pagpaparada, pagpapakita ng mga tamang direksyon ng trapiko o pagtatakda ng mga limitasyon sa bilis. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa kalsada. Ano nga ba ang pagiging professional driver? Ang pagiging professional driver ay ang mga maayos na pagmamaneho, pagsunod sa batas trapiko at paggalang sa ibang motorista at pedestrian. Ito pa ang mga ibang halimbawa ng pagiging professional driver. Alisto sa daan, mayroon tamang lisensya at sertifikasyon. Gustong mapahusay ang kakayahan sa pagmamaneho, tama ang ugali kahit saan man. Inuuna ang pagiging safe, ipinagmamalaki ang trabaho, pumipili ng tamang desisyon, iniisip ang kinabukasan para sa pamilya, nagpi-pre-trip, en route and post-trip inspection bago at pagkatapos bumiyahe. Papakita ko sa inyo kung paano mag-vehicle inspection bago at pagkatapos bumiyahe kasama si Kuya Primo. Hello mga ka-highway heroes, Primo nga po pala. Nandito ako ngayon upang ituro ang basic vehicle inspection. Una, check natin ang tire pressure upang masiguro na nasa tamang hangin. Sunod naman, angat natin ang ulo ng truck upang i-check ang engine belts, langis, coolant, ATF, at radiator cap. Sunod naman ay ang mga ilaw. Bago mag-check, start muna natin ang truck. Check natin ang headlight, signal light, at mga clearance light. Kapag maayos at gumagana na ang lahat, at bago tayo bumiyahe, huwag kalimutan magsuot ng seatbelt para sa ating kaligtasan. Huwag kalimutan bisitahin ang ating mga social media account na makikita natin sa screen. Kaya don't forget to follow, like, share, and subscribe para maging updated kayo sa ating mga videos. Huwag kalimutan ng seatbelt. Dahil dito, ito ay nagbibigay kaligtasan sa pagmamaneho sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon laban sa pinsala sa aksidente. Kaya, ugaliin natin magsuot ng seatbelt bago umalis ng garahe. Sumunod naman ay ang pag-ayos ng upuan bago umalis ng yarda upang maging komportable tayo sa ating mga biyahe. Sunod naman, kung gagawin natin ang dalawang nauna, mas magiging kontrolado natin ang manobela ng ating sasakyan. Pag-adjust ng seatbelt. Bago tayo umalis ng yarda, mas maigi nating ayusin ang ating mga upuan na naayon sa atin. Ang adjustment ng ating seatbelt para sa lap belt para naman sa balakang at ang shoulder belt para naman sa balikat
dibdib pababa ng ating seatbelt. Gawin ito hindi lamang para sa driver, pati na din sa ating mga helper. Huwag gawin target ang ating speed limit. 40 km per hour lamang sa MacArthur Highway at 70 km naman sa expressway. Tandaan natin na may mga nagmamahal sa atin at naghihintay. Ilagay ang picture ng pamilya sa dashboard upang lagi nating isipin na may mga naghihintay sa atin. Pag-aalaga ng sarili at sa ibang motorista. Tandaan, mag-ingat palagi sa ating mga kasabay dahil ang ating mga truck ay mayroong blind spot. Makikita sa imahe na ito kung ano nga ba ang blind spot. Ang blind spot ay ang mga lugar na hindi kita sa salamin ng driver, kaya mas maigi magpatulong sa ating mga kasama o helper. Proteksyonan ang mga ibang motorista sa kalye. Isipin natin sila ay may mga importanteng tao sa buhay natin. Dahil tulad natin sila ay may pamilya din na kailangang uwian. Gawain laban sa pagod. Tulog lang, wala nang iba. Hindi lang ito para sa ating driver, pati na rin sa ating helper. Dahil ang ating helper ay taga-assist at tinutulungan ang ating driver sa kanilang biyahe. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang dapat gawin kung tayo ay inaantok sa biyahe. Kasama si Kuya Jason at ang kanyang helper. Tuturo namin sa inyo ngayon kung paano gawin ang 1-minute stretching exercise kung kayo ay inaantok sa biyahe. Unang-una, mahalagang nasa tabi at safety ang truck ng naka-hazard. Siguraduhin na nakasara ang mga pinto. Umpisahan natin sa pag-ikot sa ating sasakyan ng 2 beses na pagwagayway na paikot ng ating mga braso at kamay. Kasabay na din ang pag-inspection at pagsusuri ng ating mga ilaw, gulong at mga body parts ng truck. Pangalawa, stretching sa mga braso at balikat, bewang at mga paa, pag-squat, at jumping jack. Tsaka magpatuloy sa paglalakbay. Huwag kalimutan bisitahin ang ating mga social media account na makikita natin sa screen. Kaya don't forget to follow, like, share, and subscribe para maging updated kayo sa ating mga videos. Gawain laban sa pagod pang araw-araw. Magpahinga na maayos upang mabawi natin ang pagod at makabiyahe ulit ng maayos. Sumunod naman ay ang kumain ng tama, huwag madami o konti. Dapat sakto lang. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan natin ang pagka-dehydrate ng ating katawan. Kahit saan man, ugaliin magbaon ng tubig. At ang panghuli ay ang mag-exercise o mag-stretching bago bumiyahe upang hindi mabigla ang ating katawan sa mahabang biyahe. DUI, Driving Under the Influence at Impaired Driving. Ito ang mga hindi dapat gawin bago bumiyahe. Una, ang pag-inom ng alak. Mas mabuti pang ipahinga na lang natin ang oras ng pahinga kaysa uminom ng alak. At iwasan din natin uminom ng alak kung tayo man ay nasa biyahe at pinagbabawal ng ating kumpanya ang pag-inom ng alak sa loob ng yarda. Pangalawa naman ay wag na wag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga dahil kahit saan man ito ay pinagbabawal. Ito ang panghuli ay ang mag-ingat sa paggamit ng kahit anong prescribed na gamot. Kapag kayo ay nahuli na nakainom o nakagamit ng ipinagbabawal na gamot o droga, ay may karampatang parusa at makakasuhan kayo ng RA 10586, kulong o multa ng 20,000 hanggang 500,000. Maaari ding ma-revoke ang iyong lisensya, mawawalan ng trabaho at mawawalan ng kita. Peligro din kayo sa ibang tao. Pag-iwas sa mga nakakaistorbo sa driver. Ito ang mga bagay na dapat iwasan at naghahati ng focus habang tayo ay nagmamaneho. Unang-una ay ang cellphone. Iwasan natin ang paggamit ng cellphone dahil ito ay isa sa mga sanhi ng aksidente. Pangalawa, ang pagkain o pag-inom habang tayo ay nagmamaneho. At ang panghuli ay ang maingay na radyo. Iwasan ito upang mas marinig natin ang nasa labas ng ating cab. Gamitin at pansinin lamang ang mga bagay na ito kung tayo ay nakahinto sa ligtas at tamang lugar upang maiwasan natin ang aksidente. Dahil ito ay ang mga bagay na maaaring humantong sa disgrasya. Ugaliing 100% focus tayo sa ating pagmamaneho palagi. At ang panghuli ay ang defensive driving. Ano nga ba ang defensive driving? Ang defensive driving ay ang pagmamaneho na naglalayong mapanatili ang kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng pagiging alerto at pag-anticipate sa mga panganib at maayos na pagtugon sa mga road hazard. Kung tayo ay isang defensive driving, isa sa kasanayan para sa atin
upang mabawasan ang pagkakataon na maaksidente habang tayo ay nagmamaneho. Lagi nating tatandaan, ang defensive driving ay hindi nangangahulugang magmaneho ng agresibo o pasibo, salip magmaneho ng kamalayan at alisto sa paligid. Bakit importante ang defensive driving? Mahalaga ang defensive driving upang mapanatili ang kaligtasan sa kalsada at maiwasan ng aksidente. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa mga driver upang magantabay sa paligid, maunawaan ang mga panganib at tumugon sa maayos na sitwasyon ng trapiko upang maiwasan ang pinsala o disgrasya. 34 na Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa vehicular collision. Paano natin ito maiwasan? Para makaiwas sa aksidente, mahalaga para sa mga driver na sundin ang mga batas trapiko. Magpahinga ng sapat bago magmaneho. Huwag magmaneho ng lasing o inaantok. Mag-ingat at maging kalmado sa kalsada at palagiyang maglaan ng sapat na distansya sa ibang sasakyan. 94% o sa bawat 10 na aksidente ay dahil sa driver error. Para maiwasan na aksidente dulot ng pagkakamali ng driver, kailangan ng disiplina sa pagmamaneho, tamang pahinga at huwag magmaneho ng lasing o inaantok, at edukasyon sa road safety. Ibig sabihin, ang driver na nagmamaneho ay ang susi para maiwasan ang 94% na aksidente. Ang driver at sasakyan ang pwedeng makontrol. Ang driver ang pwedeng tumugon sa kalagayan ng paligid katulad ng ulan, traffic, kalsada at iba pa. Una ay ang ulan. Kapag malakas ang ulan, dapat gawin ng isang driver ang mga sumusunod. Magpasya kung dapat titigil ang pagmamaneho at maghintay hanggang humina ang ulan. Bagalan ng takbo at mag-ingat sa madulas na kalsada. Siguraduhin maayos ang mga windshield wipers para sa mga gandang paningin. Panatilihin ang tamang distansya mula sa ibang sasakyan. Iwasan ang mga baha at malalim na lubak sa kalsada. Sunod naman ay ang traffic. Kapag may traffic, mahalaga sa isang driver na manatiling mapagmatsyag, manatiling pasensyoso at manatiling nakatuon sa daan. Dapat din panatiling ligtas ang distansya sa pagitan ng kanilang sasakyan at sasakyan sa harapan. At ang panghuli ay ang road markings. Ang pagmamatsyag sa mga road markings katulad ng mga pedestrian lane, stop sign at lane markings ay napakalaga upang maiwasan ang aksidente sa traffic. Dapat sundin ng mga driver ang mga ito at magbigay pansin sa mga babala sa kalsada. Huwag kalimutan, nasa driver kung pipiliin maging ligtas sa kalsada, nasa driver din kung pipiliin ang hindi ligtas na pagmamaneho. Ang desisyon, kontrol at responsibilidad ng driver ang importante. At dito na natatapos ang ating part 1. Nasa baba ang ating link para sa ating part 2. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos.